Good morning. Kamakain pa lang ako. 9 o'clock dito. Alexa, what day today? Today is Monday, August 3rd. Okay. August 3rd. August 3rd. Wow, dali lang ng araw talaga. Grabe. Medyo mainit-init ngayon. Pero ng ilang araw, malumlum ang iba uulan. Kaya hindi ako makalabas ng bahay. Dito lang sa loob. Kasi sa Agosto na, talagang pawala na ang summer dito. Hindi ko pa nga nakikita yung mga tanim ko. Ilang araw na. Si-share ko lang sa inyo na sana makabigay ng aral, na sasabihin ko. Nagkaroon ako ng cancer noong September 2021. Grabe, tagal na. Nakikipaglaban pa rin ako hanggang ngayon. Tapos may chemo na naman ako. Ang ko kasi, stage 4. Carcinoma, ovarian cancer, stage 4. Wala na yan yung lunas. Chemo na lang hanggang kaya ang ipasabihin ko lang sa inyo, ang stage 1 saka stage 2 may gamot, pero ang stage 3 at stage 4 wala na pala yan ng gamot. Chemo na lang hanggang kaya ng katawan. Kapag hindi na kaya ng katawan, yun, hindi na kaya ng mga organs ang chemo, yan, mag-goodbye na. Handa naman ako. Kaya nga, share ko sa inyo na para maging ingat kayo sa iyong sarili, hindi kayo magpa-stress, hindi kayo ma-depressed. Kasi yun ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng matinding depression more than 40 years. Ayan pala, ang stress, depression, ay pumapatay sa katawan. Ganyan din ang nangyari kay mama. Sa edad na 76, nagkaroon rin si mama ng stage 4 lung cancer at brain cancer. Yan. Sa loob ng 10 months, nawala na si mama. Dahil nga, nag-research ako, ang depression pala, ay nakakakuha ng cancer talaga. Kaya, yun si mama, nagsuffer ng sobrang ninakit, depression, yun. At hindi na siya nagiinom ng kanyang mga gamot. Talagang, siguro hinanda niya na ang sarili niya na, mamatay na siya. Kaya yun, nagkasakit siya. Kasi palagi yung umiiyak si mama. Yan. Yung mga hinanakit niya sa buhay. Yun, sa edad na 76, wala na si mama. 10 months lang. Tapos, minsan naisip ko baka sa pamilya namin ay merong cancer. Ako rin nagka-cancer. Siguro dahil sa sobra ko rin ng stress, sa sobra kong depression na more than 40 years, sa mga nangyari sa akin, sa mga abuse sa akin nung kabataan pa ako, hanggang yung baguhan pa lang ako dito sa Canada, na-abuse ako. Sa sunod ko na lang yan, pag-uusapan. Ayan, ngayon, nung July 30, Thursday, around 8:30 a.m., punta na ako sa hospital. 11:15 a.m., nagsimula na yung aking chemo.
pag may, minsan nararamdaman ko rin na minsan naano ako na yung nade-depressed ako na, maki-chemo na naman. Pero pag may nakikita akong mga mas matatanda sa akin, ang iba nga na may may mga ganyan na may saklay na, pero lumalaban pa rin, mas matanda kaysa sa akin. Yun, nakikita ko dadaan sa akin. Yun. Yung matatanda na, meron din mga bata, meron din na kaedad ko. Pero lumalaban, lalo na yung matatanda na talaga. Lumalaban. Kaya nabibigyan ako ng lakas ng loob. Yun, ang yung first treatment ko ngayong taon, July 30, Thursday, 2026, magsimula 11, natapos, mga alas 5 na. Dahil yung isang chemo treatment, lampas ng 3 oras, siguro yun. Tapos yung isa naman, yung madali nang matapos, isang chemo treatment na naman. Pinainom naman ako yung para hindi ako magkaroon ng allergy. Kasi dati nagkaroon ako ng allergy, kaya pinainom ako ng Benadryl, siguro yun. Hindi ko na taningin ko doon sa nurse ang susunod kong madala na akong ilalagay ko, sulat ko. Yan, para hindi ako magkain ng matinding Kasi nung una kong chemo, mayroon ako ng allergy. Yun, hindi ako makahinga. Kaya inagap-agapan ako. Yun. Ay, grabing antihistamine ang binigay sa akin. Na talagang lula ako. Tapos, okay, nakauwi kami, lampas ng alas 5 ng gabi. Mabuti nga, summer pa dito, kaya maaga pa. Yan. July 30, July 31, March 1, March 2, March 3, mga 2 days, like, simula kahapon, naglabas na yung side effects ng chemo. Yan, nawala na ako simula sa September 2nd, nararamdaman ko na nag-iiba na ang yung paglasa ko. Talagang walang lasa na yung gusto ko mga kainin, hindi ko makainin. Kaya yung iba, kung may mga pasyente o may mga relatives na may cancer, dapat naunawaan nyo kung bakit ayaw nilang kumain. Ang gusto lang nilang kainin, yung makakaya lang nila. Tulad ko, na dati ako na maarte daw ako, maarting kumain. Hindi nila naramdaman kung ano ang may cancer. Nawawalaan ka ng lasa. Kaya kung anong hinainhi ang gusto mong kainin, para kang para kang nagki-crave ng pagkain na yun lang gusto mo. Hindi maarte ang may sakit na may cancer. Yun, na maarte lang, maarte ako na masilan sa pagkain. Talagang, kung mapilit akong kumain na yung bibigay sa akin, isusuka ko rin. Kaya dapat, yung yung mga, lang, sabi ng doktor, yung mga, like soup, yung oatmeal, linagyan ko ng tubig, o gatas, ininom ko. Makalagay lang sa tiyan ko. Yan ang nagbili ako ng baby food, yung talagang kinain ko. Ito, tulad ngayon, yan, saging. Ayan, kinakain ko. Kung kaya ng sip ng bibig ko, yung lasa. Kung hindi, isusuka. Kaya mapili talaga ang may sakit na, lalo na yung nagda-diet, nagkikimo.
Kaya sana kung may mga pamilya kayo na may sakit na cancer at nagkikimo, sana maunawaan nyo ang ano na ang naramdaman kasi nawawalaan ng lasa ang may cancer pag nagkikimo. Nawawalaan talaga. Iba ang lasa, hindi mo maano kung anong klase. Yung punta dito yung mga anak ko, nagbisita sa kayong apo ko. Sila, yung anak ko nagbili ng yung papay pagkain. Ang nagpilit akong kumain ng manok. Inalis ko lang yung skin. Hindi ko malasahan ng manok. Alam kong manok yun, pero hindi lasang manok. Pero nagpilit akong kumain. Tapos, masasakit ang katawan. Masasakit talaga ang katawan. Lalo ng tuhod ko. Ito. Kaya ginaganyan-ganyan ko yan. At sabi ng doktor, huwag palaging nakahiga. Kasi pag palaging nakahiga, ay masasanay. Kaya kapag kaya, magbuhat, maglakad-lakad. Kasi kung nasanay na ang katawan na palagi nakahiga, yan, mawawalan ka ng lakas. Saka palaging umiinom ng tubig. Yan. Para yung chemo medicine ay ma-flush. Yan ang Saka yung sabi ng doktor, paggamit ng banyo, linisin ang toilet bowl, tapos takipan, bago i-flush twice. Yan. Para hindi mag-evaporate yung ihi. Para naka-stack lang. Tapos pagkatapos ko paggamit ng banyo, linilinisan ko ng disinfectant talaga. Ako mismo. Linisin ko. Yan. Ito. Mahina akong kumain ngayon, pero pinipilit ko. Yan. Sana, makabigay ng, tulong sa iba na nag-share ko ang experience ko. Hindi ko tinatago. Kasi gusto ko makabigay ng aral sa iba na nagkaroon ng cancer tulad ko. Tapos yung tuhod ko ang sasakit, kaya nagagamit ako ng support sa tuhod. Support sa parang pag natindig ako, parang matanggal ang aking tuhod. Yan. Hindi ako masyadong kikilos kasi mahina, pero try mo yan. Ito, sakit yan. Ang tiyan, masakit. Yan. Ang paglakad, ang paa ko masakit. Yan ang side effects. Kaya kung meron kayong pamilya na merong cancer, sana maunawaan nyo, naramdaman. Dahil hindi mahirap talaga na mayroong cancer. Kaya dapat talaga lakasan ang loob at maging matatag. Huwag maawa sa sarili. Dati naawa ako sa sarili ko noon, pero nakikita ko yung iba yung nagkikimo na matanda na sila, pero gusto pang mabuhay. Kaya ang pinagdadalangin ko na lang na sana makayanan ko ang chemo. Kasi nasa akin na yun eh. Hindi na matatanggal. Stage 4 cancer. Anytime, kung hindi na makaya ng aking organs ang chemo medicine, yun, mag-goodbye na ako. Ay, tanggap ko na yun. Kasi lahat naman tayo na mawawala dito sa mundo. Una-una lang. Kaya habang tayo ay nabubuhay, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi ang buhay na ito ay hiram lang. Yan. At kada umaga, nanonood ako ng online mass kay Father Joel. Yan.